Karapat-dapat ba sa posisyon ng Ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi. Sa katunayan, magiging questionable raw kung siya ang itatalaga sa posisyon. Si Carlo de la Peña sa iba pang detalye. Hindi naman, hanggat hindi ka na-appoint ni Secretary of Justice. Binatikos ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang plano ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na umupo bilang susunod na ombudsman sa gitna na nalalapit na pagtatapos ng termino ni kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ayon kay Panelo, bagamat kwalipikado si Rimulya sa papel bilang isang abogado at may sapat na karanasan sa mga kaso, ang kanyang naging asal bilang kalihim ng Department of Justice ay nagpapakita ng kawalan ng pagiging patas. Isang katangian niya ay mahalaga sa pagiging ombudsman. Abogado ba siya? 5. Meron ba siyang karanasan? Tungkol sa mga kaso? Meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas. Sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tevez, Kibuloy, at yung kay Presidente Duterte, nakita ron na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Sinabi rin ni Panelo na ang ombudsman ay dapat katulad ni Samuel Martires na anyay hindi nabibili, hindi napakikiusapan at hindi natatakot. Ipinunto niya na si Martires ay naging patas at nagpataw ng parusa kahit sa mga malalapit kay dating Pangulong Duterte kung may sapat na ebidensya, habang dinidismiss naman ang kaso ng mga kritiko kung kulang sa basehan. Pero itong ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan ay talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Binigyan din ni Panelo ang bigat ng posisyon ng ombudsman na may fixed term na 7 taon at nakasaad sa konstitusyon. Kaya umanot dapat masinsinang suriin ng Pangulo ang paghirang sa sinumang papalit kay Martires. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. May constitutional term yan . Pag yan naipasok mo, sigurado. Pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Katakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Kakampi. Ang Ombudsman ng Pilipinas ay isang independent constitutional office na nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang sangkot sa katiwalian, abuso sa kapangyarihan o paglabag sa batas. Nakasaad sa 1987 Constitution at sa Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989, ang pangunahing tungkulin nito ay bantayan ang integridad sa serbisyo publiko. Isa sa kapangyarihan ng ombudsman ang mag-imbestiga at magrekomenda ng pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga halal na opisyal maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso at Korte Suprema. Ayon sa mga ulat, nasa halos 20 individual na sa kasalukuyan ang nagpasa ng kanilang aplikasyon para sa posisyon ng ombudsman, kabilang na si Justice Secretary Rimulya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.